Mga kabayan, umani ng iba't ibang reaksyon hindi lang sa publiko kundi maging sa iba't ibang grupo ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya ng gulo at gusto niya ng maraming kaibigan. Maliban dyan, sinabi rin ni PBBM na gusto na niya makipagkasundo sa mga Duterte at sa maraming tao. Dahil dito, hinamon siya ni Senator Bongo, kilalang numero unong kaalyado ni dating Pangulong Duterte na kung totoo at seryoso si PBBM na kung gusto nyo ng reconciliation, pauwiin nyo muna si Tatay Digong. My personal position or my personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Samantala, tila taktika lang daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasabi nitong bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa isang political analyst, nahahalata na ang lumalalim na motibo sa biglang pahayag ni Marcos Jr. na anyay bunga ng humihinang alyansa at nawawalang suporta ng kanya mga kaalyado matapos ang midterm election. Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama, no, na kumbaga nag-job ka na nag-job tapos nakita mo na lumalakas yung kalaban at babawian ka, bigla mong ibibigay yung kamay mo at makikipagbati ka. I don't think that paints a good picture, no. So at the same time, it gives the impression that he is portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga ito ay nangangahulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Ayon pa kay Professor Froilan Calilong, malinaw na ang pakikipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibabaon sa limot ang nakaambang impeachment kay BP Sara Duterte. Aniya kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise ay siguradong matatalo ito. Kaya pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move. I think itong kanyang gesture na to, no, ng pakikipag-ayos sa mga Duterte, isang hakbang para ma-justify yung eventual kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na or ibaon na lang sa limot itong impeachment. Ito ay parang parang ito yung justifying element sa magiging action na yon, na kumbaga kaya ko naman to inurong kasi nga nakipagkasundo na sila sa atin or nagkaroon na tayo ng reconciliation. So para saan pa na magkakaroon tayo ng impeachment? Dahil dito agad na nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretaries. Ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office o PCO ngayong Huwebes, May 22. Ito ay upang i-recalibrate umano ang kanyang administrasyon kasunod ng nagdaang midterm election. Ibig sabihin nito mga kabayan, kailangang gumawa ng paraan at matinding aksyon si PBBM para manumbalik ang tiwala sa kanya ng taong bayan dahil sa patuloy na pagbagsak ng kanyang trust rating base na rin sa mga nakaraang survey. At sa iba pang mga maiinit na balita, hinamon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang Department of Justice o DOJ na magsama-sama at nagbabala na kakasuhan niya ang mga ito. Ito'y kaugnay sa balitang aarestuhin umano si Roque sa pamamagitan ng Red Notice Alert na inilabas ng DOJ. Ayon kay Roque, kahit magsama-sama pa ang lahat ng pwersa ng DOJ, ay hindi siya natatakot dahil walang sapat na basihan ang mga kasong ibinibintang sa kanya. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Whether lang
Yan, bilog ang daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, seryoso kaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handang makipag-ayos sa mga Duterte? O isa lang itong taktika o yung tinatawag na political survival move dahil sa patuloy na pagbagsak ng kanyang rating o pagbaba ng tiwala mula sa taong bayan dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake sa mga Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagsimula na umano ang panliligaw ng mga senador na nag-aambisyon na maging susunod na Senate President sa Senado pagpasok ng 20th Congress. Kinumpirma ni Senador Bongo na kinakausap na ngayon ng kampo ni na incumbent Senate President Francis Escudero at Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto ang Duterte Block sa Senado. Pagpasok ng susunod na Kongreso sa ikatlong linggo ng Hulyo, mapapabilang sa Duterte Block sina Go, Senador Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos at si Senator-elect Rodante Marcoleta. Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So, importante rito, ako susuport kahit sino naman po, basta yung gusto ko na magiging independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interes ng bayan, unahin yung interes ng bawat Pilipino. Yun po ang magiging criteria ko po sa pipiliin naming next Senate President. Bukod kina Escudero at Soto, may iba pa niyang kumakausap sa Duterte Block pero tumanggi siyang pangalanan. Pag-amin ni Go kung hindi sila makumbinse, posibleng manggaling rin sa kanilang grupo ang lalaban sa Senate presidency race. Lahat naman tayo may karapatan. Karapatan naman po ng bawat senador, 24 kami. Kahit sino po sa miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang Senate President. So it's open po yan lahat. But kami, we will vote as a block. Isa po ang aming suportahan, nagkaisa po kami. Yun po ang kasalukuyan naming pinag-uusapan. Hindi naman anya bahagi ng kanilang hinihing kondisyon ang posibleng pagbasura sa impeachment case laban sa kanilang kaalyado na si Vice President Sara Duterte. Bukod kina Soto at Escudero, matunog na sasabak sa Senate presidency race si Marcoleta ayon na rin sa kanyang campaign advisor na si Malu Ticya. Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Si Senador Risa Hontiveros interesado naman na maging minority leader pagpasok ng susunod na Kongreso. Papalitan ni Hontiveros ang kasalukuyang minority leader na si Senator Aquilino Coco Pimentel na graduating na sa Senado. Ayon kay Hontiveros, isa ito sa mga tinatalakay nila ngayon sa oposisyon matapos ang pagkakapanalo sa katatapos na eleksyon ng kanilang mga kaalyado na sina Senator-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sa nakaraang 9 na taon niya sa Senado, siya ay kabilang sa oposisyon o minority bloc. Sa practice sa Kongreso, ang matatalo sa Senate presidency race o ikalawang grupo na may pinakamataas na boto, otomatikong magiging minority group. Pero kung sasabak at maglalagay man ng pambato sa Senate presidency race ang Duterte Block at hindi sila ang palaring maging minority group, bubuo pa rin sila ng isang independent sa Senado para maging fiscalizer. Walang magbabago sa ginagawang preparasyon ng House Prosecution Panel sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
Ito'y sa kabila ng sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na reconciliation o pagkikipagkasundo sa mga Duterte. Sa May 22, araw ng Huwebes, magsasagawang muli ng pagpupulong ang House Prosecution Panel. We will pursue it with the same eagerness, same vigor as before. In fact, I think everyone knows that we have new members in the prosecution after 2 of our members lost. And we are, in fact, very excited to work with our 2 new members. Weak at indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang issue. Matapos kasi ang serye ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Calilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte, lalo na't kitang-kita ang pagbaba ng impluensya ng Pangulo matapos ang midterm election. Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama, no, na kumbaga nag-job ka na nag-job tapos nakita mo na lumalakas yung kalaban at babawian ka, bigla mong ibibigay yung kamay mo at nakikipagbati ka. I don't think that paints a good picture now. So at the same time, it gives the impression that he is portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga ito ay nangangahulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Dagdag pa ng profesor, malinaw na ang layunin ng pakikipag-ayos ni Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibaon sa limot ang isyu ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anya, kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise, ay siguradong matatalo ito. Kaya mas pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move. I think itong kanyang gesture na to, no, ng pakikipag-ayos sa mga Duterte, isang hakbang para ma-justify yung eventual kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na or ibaon na lang sa limot itong impeachment. Ito ay parang parang ito yung justifying element sa magiging action na yon. Na kumbaga, kaya ko naman to inurong kasi nga nakipagkasundo na sila sa atin or nagkaroon na tayo ng reconciliation. So para saan pa na magkakaroon tayo ng impeachment? Subalit sa paningin ng maraming Pilipino, hindi na ito nakakagulat pa. Isa na naman itong halimbawa ng tila paulit-ulit na estilo ni Marcos Jr. ng pagbaligtad ng mga naunang pangako at deklarasyon. Matatanda ang nangako noon si Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang ating pamalaan sa International Criminal Court o ICC. Ngunit kabaligtaran ang nangyari nang iligal na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala pa sa Dahig, Netherlands para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Sa kasalukuyan, ayon kay Calilong, dihado si Marcos Jr. sa impeachment case laban kay VP Sara. Anya, bukod na nasa 20th Congress na, malinaw na lumalabag ito sa saligang batas kung muling magsusumite ng panibagong impeachment complaint. Kaya't sa halip na anya na ituloy, mas pinili na lang ng Pangulo na makipagbati sa mga Duterte na halata namang hindi batay sa prinsipyo, kundi para sa pansariling kapakanan. Anyway, pag-usapan na po natin, simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ang Senate President po kasi marami hong papel yan, marami hong trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro-Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga.
Pakinggan ho natin itong balitan to, ha. Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, tano kayo, bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Oh. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito. Pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ang isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. Mas maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan, eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun . Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So, anong ibig sabihin? Naku po, tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na . Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka . Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating. Ito nga negative . Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan.
And for sure, ngayon pa lamang magsisipsipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo. Pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So ibig sabihin, malakas talaga si VP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas.